Bago tayo magsimula mga tropa, gusto ko lang munang i-shoutout etong mga nagre-request sa atin. Jopri, Samson, Casino Vlog, shoutout sa'yo. Etong tropa natin na to, isa to sa mga nagme-message sa atin sa Facebook page at isa to sa mga nag-avail ng mga cloud server natin at mga templates. At kay Clint, shoutout sa'yo pre. At dito kay MM Printing Services, Romel, shoutout sa inyo. At dito kay Boss Madam kung sino man to. At sa'yo Christian J. Portuno, shoutout. At lalong-lalo na dito kay Infinite Prints, talagang eto yung mga solid supporters natin since day 1, shoutout sa'yo tropa. At kay Alexis, shoutout. At dito kay Lem Benitez, shoutout sa'yo tropa. At dito kay ERB Creative. At kay Cozy TV, shoutout sa'yo tropang Cozy. At sana Cozy TV yung request ko naman dun sa email, sana naman magawa na, no? Shoutout sa'yo. Eto kay CJ Fernandez, shoutout din. At simulan na nga natin yung vlogs natin sa ngayon. Napakaraming ang nagme-message at nagko-comment dito sa ating YouTube channel kung papaano daw mapapabilis yung kanilang printing speed at pagpo-photocopy na speed. At mga tropa, ito yung kasagutan ko dyan. Bawat printer may mga kanya-kanyang speed yan or mga specs. Unang-una, hindi natin pwedeng i-hack or mas pabilisin pa ng todo. Pero dito sa video na to, ituturo ko kung papaano yung ginagawa kong technique para naman talagang mapabilis nyo pa. Sabihin na natin ito na talaga yung technique talaga. At etong technique na to, ginagawa ko to palagi, as in palagi, lalong-lalo na kapag yung customer ko gusto nilang maka-discount. Unang-una, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung printing speed ng Epson 3210 kasi halos magkakaparehas naman yan. Dito, makikita ninyo yung draft na settings. Alam ko hindi nyo to alam kasi hindi nyo naman tinitignan din to. Etong draft settings ni Epson 3210, meron siyang specs ng up to 33 ppm or 33 page per minute. Kaya niyang mag-print ng 33 page per minute up to. Meaning, subjective pa din. Depende sa content ng ipiprint ninyo. Kapag mga text file lang, walang masyadong image, talagang ang pinakasagad na speed ng drop settings 33 page per minute at colored naman 15. Pagkadating naman dito, makikita ninyo yung A4 Simplex Black and Color 10 IPM. Ito naman yung 10 image per minute. Kagaya nga ng sinabi ko, nakadepende pa din sa contents ng document na ipiprint ninyo. Pero kung mga text file lang, talagang masasagad ninyo yung 10 image per minute. Pero nakadepende pa rin talaga kung gaano kadami yung laman ng details ng isang A4. Pero mag-move forward na tayo sa next na printer, 5290. Ito yung ginagamit ko sa aking document printing. Same lang siya ng specs. Kaya hindi na natin patatagalin, ipapakita ko na sa inyo yung talagang actual. Meron tayo ditong PDF file. Ito yung ipiprint natin sa ating test print. Syempre, kapag magpiprint kayo, Control P, dito babaguhin yung sinasabi ko na speed sa properties. Sa mga nagpiprint ng mga stickers, alam nyo naman na siguro yung high settings. At alam nyo na din yung standard na settings na ito yung usually natin na ginagamit sa mga documents. Kapag ka nagpa-print sa inyo si customer, kukunin nyo lang yung document niya, download, and recta print na yan, 'di ba? Wala na kayong ibang ginagawa diyan. Standard printing lang usually yung nakalagay dito kasi hindi niyo naman to ginagalaw. Ako mga tropa, ito talaga yung ginagawa ko sa mga customer ko kapag gusto nilang maka-discount. Sine-settings ko siya ng draft bibid. At sa mga next video natin, ipapakita ko sa inyo yung actual na speed netong lahat na to. Kasi usually ang ginagamit nyo lang din dito yung high. Eto mga tropa, sa high settings, merong naka-check dito na bidirectional printing. Pero sa mga Epson 3210, ang katumbas neto yung high speed settings. Kapag ka naka-check to, ibig sabihin sa 5290, mabilis yung pag-print niya. Pero kung hindi siya naka-check, ibig sabihin suabe yung pag-print niya mga tropa. Ayan yung effect niya. Pero dito nga sa video natin, ituturo ko kung paano mapabilis. At siguro mag-move forward na tayo dun sa actual printing para mas makita ninyo at hindi na humaba yung video. Umpisahan natin sa draft.
draft. Unang-una nyong gagawin kapag magda-draft settings kayo, click nyo tong draft and syempre ang ipiprint niyo mga documents. Eto napaka-effective neto kapag ka original ink ang gamit ninyo. Sa mga gumagamit ng mga pigment ink and alternative na dye ink, hindi ito masyado effective. Pero anyway, itry nyo na lang din. Punta kayo ng costume dito sa more option, click nyo yung advance. Kapag draft settings, ginagawa ko tong negative 25 at Adobe RGB, at minsan kapag ka-colored sinasagad ko pa to, pero medyo minsan pumapangit din yung kulay. Pero eto na lang muna sa mga text, ibig sabihin sa mga thesis, sa mga projects ng student, negative 25, eto lang yung settings ko. Ipapakita ko sa inyo mga tropa, click nyo lang yung okay and A4 yung papel na nakalagay dun sa printer natin. Click ko lang tong okay, tapos i-print na natin para mas makita nyo yung kanyang speed. So unahin natin tong drop settings. Binago ko lang yung size ng papel dahil A4 yung ginagamit ko at yung page na ipiprint ko 11 to 13. Eto yung speed niya kapag drop settings lang, tapos naka negative 25 yung brightness. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, black yung kulay lang neto or text lang to. Ganyan siya kabilis. Diba? Parang nagwawala yung printer natin sa bilis. Talagang goods na goods to, lalong-lalo na sa mga student na gustong magpa-discount. Yung tipong mga pinapaprint nila yung mga assignment lang, or minsan yung kanilang mga modules. Ganyan yung ginagawa ko talaga. At next natin, yung draft settings na nakalagay vivid. Kagaya nung settings natin, dun sa more option, naka-automatic na etong negative 25. So, wala na tayong ibang gagawin dyan. Ganyan lang, binago ko lang yung quality niya. Sa plain paper lang tayo magpiprint or bond paper. Click ko lang tong okay. And babaguhin ko lang yung page 11 to 13 yung aking ipiprint. Ito yung draft vivid na speed. Makikita ninyo. Epson 5290 nga pala yung ginagamit natin dito, no? At usually naman sa 3210 or sa mga ibang printer na kagaya ng mga series na ganito, same lang yan ng speed. So nakita nyo, medyo hindi naman masyado noticeable yung pagkakaiba, pero mabilis pa rin yung pagprint niya when it comes to draft settings vivid. At next natin yung standard printing. Ito yung karaniwan na ginagamit natin. Pagdating naman sa standard printing mga tropa, wala na akong ibang ginagawa dyan. Hindi ko na pinapalitan dito sa costume. Nakalagay lang to sa automatic. Etong standard printing natin na to mga tropa, usually ginagamit ko to sa mga thesis din na tingin ko kaya namang makapagbayad ni customer ng sapat na pera, or sa mga importanteng document, talagang maitim na maitim talaga yung print neto. Sa mga naka-pigment ink or mga dye ink, lagi ko sinasabi sa inyo, iba yung quality ng kulay nila, iba yung color management nila. Kaya kung mapapansin niyo, yung mga pigment ink medyo maputla yung kulay itim nila. Eto ang gamit ko dito, Epson 5290 na original ink, and nakita ninyo sa standard printing, meron na siyang napipindot dito na bi-directional printing. Sa Epson 3210, ito yung tinatawag na high speed printing, and kapag hindi ko to chinek, medyo babagal yung pagprint natin. Sa mga Epson 121, meron ding settings na ganito, high speed yung nakalagay dito, pero same lang din yung nagagawa nun. Kapag ka naka-check, ibig sabihin mabilis mag-print. Kapag ka hindi naka-check, ibig sabihin smooth siya mag-print. Pero sa mga documents, ganyan lang yung ginagawa ko kapag ka standard. Wala na akong binabago pa, hindi ko na pinapalitan yung dito sa advance. Eto yung speed niya. Baguhin lang natin yung page. Ito talaga yung pinaka-speed ng printer natin when it comes to document printing. Ganyan lang siya kaswabe. Hindi nagwawala yung printer head natin. Talagang smooth na smooth siyang ganyan. So kung nababagalan kayo dyan, ang ginagawa ko nga yung draft vivid na settings. And next natin dito yung standard vivid.
Yung standard Vivid mga tropa, hindi ko siya ginagamit talaga. Kasi mas nagkukonsume siya ng mas maraming ink kung ikukumpara mo sa standard. Ito ang paliwanag dyan, kaya mura yung draft settings or draft Vivid. Dito ako nagbibigay ng discount kasi less ink ang ginagamit ng ating printer. Dito naman sa standard Vivid, mas maraming ink yung ginagamit niya kumpara mo sa standard. Ito, isa-sample din natin. At hindi nyo rin mapapansin din masyado yung speed niya na pinagkaiba doon sa standard. Pero doon sa mga next natin na video, ipapakita ko sa inyo yung kanyang high quality settings. Medyo magbabagal doon. Pero ito muna tayo sa standard Vivid. Nasa sa inyo kung gusto nyong gamitin to, pero I highly suggest na pang personal use lang itong standard na Vivid settings. After ng video na to sa actual printing natin, i-scan ko bawat isa dito para makita nyo yung pinaka-actual na output niya. Kung pangit, makita nyo or ma-notice ninyo. Ayan, tapos na yung standard Vivid natin and napansin ko medyo bumagal siya ng konti. Pero dito sa pinaka-final natin na video, yung kanyang high quality. Wala akong binagong iba, ayan lang. Pero sa mga gumagamit nga ng pigment ink at sa mga gumagamit ng alternative dye ink, I highly suggest na baguhin nyo dito sa advance. Meron naman akong video kung papaano yung color correction ng mga gumagamit ng pigment ink or mga dye ink na alternative para umayos din yung print niyo sa mga document ng mga ganito. Print lang natin yung 11 to 13 para makita natin yung speed ng high. At kagaya nga ng sinabi ko, etong video natin ay actual printing speed. Hindi ko papabilisin yung video natin as in actual. Ito yung kanyang high settings. Makikita nyo talaga or may experience nyo talaga yung pagbagal. Etong high settings, ginagamit to kung magpiprint kayo ng mga photos. Syempre iba yung singilan ng photos kaya medyo mahal. Pero maganda kung naka-high settings para sulit na sulit naman yung ibabayad sa inyo ni customer, di ba? Ganun naman talaga kung draft settings, ayun yung pwede kayong mag-discount. Kaya mahal yung photo printing dahil high quality yung ginagamit natin. Ewan ko na lang din sa inyo kung ginagaya nyo ako kasi gusto ko mas nasasatisfy yung customer ko talaga. Kaya kung nagpapaprint sila ng photo, high talaga yung ginagamit ko doon. Kasi iba naman yung singilan ng photo printing kung ikukumpara mo sa mga document printing. And sa mga sticker printing, talagang high lang yung ginagamit ko doon. Ayan, kapansin-pansin naman talaga yung mabagal siyang mag-print kapag ka high quality. And antayin nyo lang, i-scan ko to para makita nyo yung pinaka-output niya or makita nyo yung pagkakaiba. Sana manotice nyo yung pagkakaiba niya sa scan copy. Ito nga pala yung settings natin sa pag-i-scan. In-scan ko siya ng image type, color, and 300 dpi. Lahat ng settings natin, dito ko siya i-scan ng settings na ganito. Naka-PDF file para kitang-kita natin mamaya. At without further ado, ito na nga yung output natin ng draft and draft Vivid, standard Vivid at high settings or high quality. Nakikita nyo naman, meron tayong draft settings. Ito yung output niya. 33 ppm or 33 page per minute yung possible na maging output natin once na mga text file lang or yung nakadepende pa rin talaga sa mga content. Eto no, makikita natin hindi siya ganun kapulido. Kung baga sabihin na natin yung print niya talagang medyo putol-putol yung letter. Ayan, ganyan. Sa mga nakakagamit ng matrix printer, parang ganito yung output doon. Ayan o. Pero kung pang-personal mo lang na print or kailangan mo lang mag-print, napakaganda talaga netong draft lang. Kasi konting ink lang ang magagamit mo. Pang sarili lang, halimbawa nag-aaral ka, student ka, gusto mong mag-print ng mabilis. Gamitin mo tong draft settings, di ba? Kung may sarili kang printer. Konting ink lang yung magagamit mo, as in makakatipid ka. Eto naman yung draft Vivid, yung output niya. Eto yung karaniwan na ginagamit ko, lalong-lalo na nga sa mga student. Ganyan yung output niya.
okay naman na talaga, hindi naman siya kapangitan, talagang goods na goods lang. Ayan, kapag zoom natin. Pero sa personal mga tropa, goods na to. Ayan o, kapag i-zoom out natin siya, eto, napaka-effective neto, lalong-lalo na kung gumagamit ka ng original ink. And dito sa standard printing, 5 piso ang singil ko dito. Pero kapag ka A4, medyo nagmahal na ako. 6 pesos na yung singil ko sa A4. And pag long, 7 pesos. Pero minsan kapag long, 10 piso na din yung sinisingil ko kapag napakadaming detalye. Pero i-update ko na lang din siguro kayo sa bago kong price list ngayong 2025. Sa tingin ko yung A4 gagawin ko na ngang 7 kasi medyo nagmamahal na. And yung sa mga normal printing, baka gawin ko na lang din siyang 6 pesos na. Nakadepende sa lugar nyo kung gagayahin nyo yung kagaya ko. Ito yung standard print, ito yung normal na pagka-block niya. Para sa mga sumisingil ng mas mababa sa 5 piso tapos standard ang printing ninyo or gumagamit kayo ng original ink, sa tingin ko kumikita pa rin naman pero hindi ganun kalakihan, lalong-lalo na kung singil nyo halimbawa 2 piso, 'di ba? Ano pang mabibili niyang 2 piso, 'di ba? Wag niyo naman sana pababain yung printing natin, 'di ba? Ayun lang, suggestion ko lang, siguro wag na kayong mag piso-piso print, wag na. Siguro pinakamurang singil nyo gawin yung 4 pesos na lang para kahit papano naman, bigyan nyo ng value yung printing natin or yung printing business. Ito naman yung standard bibid. Medyo mas maitim siya sa normal na pagkaitim na itong standard. Syempre, standard bibid nga, 'di ba? Eto mga tropa, hindi ko to ino-offer kasi mas maraming ink yung nakukonsume niya. Kaya sa mga naniningil ng mga mas mababa sa 5 piso, good luck kung gagamitin nyo tong standard bibid. Pero ako hindi ko talaga maisasuggest to. Ang gamitin nyo lang usually standard print or draft bibid. Eto naman tayo sa pinaka-final natin. Siguro dito na natin tatapusin yung vlogs natin na to. Talagang itim na itim siya. Ayan o. Ayan, goods na goods yung pagkaitim niya. Hindi ko alam kung nanonotice nyo yung pagkaitim talaga na itong high. Pero kapag gumagamit kayo ng high settings, mas maraming ink talaga ang nagagamit or nakukonsume ng inyong mga printer. Kaya the more na mas mabilis maubos yung mga ink ninyo. Kaya mapapansin nyo, iba ang singil ng photo print kasi hina-high settings ko siya. And mas maraming ink yung makukonsume ko doon. Etong high settings, hindi ko sinasuggest sa inyo to for document printing. Kasi bukod sa matagal siya mag-print, madaming ink yung makukonsume ninyo. Applicable lang tong high settings sa mga picture or mga sticker printing natin. And sana nakatulong tong panibagong vlogs natin na mas mapabilis yung pagpiprint ninyo. Siguro kung papaano mapabilis yung pag-photocopy sa mga susunod na videos na lang natin para hindi humaba. Kasi hindi ko may sasuggest sa inyo yung pagpapabilis din ng photocopy. Talagang lumalabo. Medyo pangit yung output. Kaya siguro eto na lang yung maituturo ko sa inyong mas goods na goods. At sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. At laging tatandaan, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin